mabigat ang loob natin. Pero wala pong sinabi sa banal na kasulatan, confession could be to someone. Doon didiretso natin sa pare, o sa nanay, or sa... Mayroon po bang nakasulat dito? Bakit kailangan natin ang pare? Hindi po natin kailangan ng mga pare sa confession. Pwede po natin idiretso sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tuloy pa po natin. Acts 3:19, sinabi po, kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginawahan mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nakakalungkot po kung makakamatayan natin ang ating mga kasalanan. Bali din po yung ibang practice ng ilang mga Katoliko na kapag tayo ay namamatay, ang mga mahal natin sa buhay, ipapanalangin po nila, may pa 40 days, may pababanluksa pa po. Papanalangin po nila yon, ang kaluluwa nito ay mapunta po sa ganito. Hindi po itinuturo sa atin sa banal na kasulatan. Ang itinuturo po sa atin ay mga kisip tayo at mga balik loob. Lagi po yan. At kung dumating ang pagkakataon, kamatayan ay hindi natin po sukat akalain kung kailan darating. Ngayon kapag tayo po ay nakapagsisi, bahala po ang Diyos sa atin kung saan ang ating kalagayan. Ang ikatlong elemento naman po, yung tinatawag natin thanksgiving o pasasalamat. Hindi naman po puro tayo ay confess ng sin natin. Sa buhay natin po, bilang isang mga Kristiyano o kahit mga ordinaryong tao po tayo, marami po tayo dapat ipasalamat sa buhay natin. Pasalamatan natin yung araw-araw na tayo ay malakas. Yung tayo ay buhay, gumagalaw pa po tayo. Yung tayo ay walang sakit. Dapat po yung pinasasalamatan natin sa bawat sandali. Yun lang kumain ka ng 3 beses, pinasasalamatan po natin to. We have to glorify, always glorify, with thanksgiving our God. Binigyan ka ng pamilya, pasalamatan mo yan. Wala kang sakit sa araw na ito, naligtas ka. Nag-survive ka sa maghapon, pasalamatan niyo po yan. May trabaho kayong maayos, nag-aaral kayo, may magulang kayo. Lahat po yan ay dapat natin pasalamatan. Lalo tigit, dapat niyo pong pasalamatan. Nandito kayo ngayon. Dahil bilang conscience po natin ang ating Panginoon. Bakit? Sila po ang nagdadala sa atin dito. Ginigising tayo tuwing unang araw ng Sanlinggo. Hinahanap ng mga puso't isipan natin, kailangan ko pala sumamba linggo. Walang nag-istorbo sa akin. Wala akong importanteng gagawin, kaya kailangan salamat, Ama. Nilayo mo ko doon sa mga gawain pang sanlibutan tong araw na to. Binigay mo yung araw ko na ito para sa iyo. Ako pinapapasalamat at tinatawag ako dito ngayon, sister. Kasi hindi po ako schedule ngayon eh. Pero tutuwa ako na schedule po ako ngayon. Bakit po? May lakad po ako sa eskwela. Hapon pa ho. Hanggang mamaya pang 2:00, matatapos yung aming team building sa Batangas po. Hindi ko alam kung paano ako magdadahilan sa amin sa school. Kaya mas binigyan priority ko ito kasi nagpapasalamat ako at hindi ako mag-a-absent ng linggo po. Pwede ko naman kasing gawin yan kung araw na Lunes hanggang Biyernes. Pero nagpapasalamat ako at dito po ay mas priority pinili ko. Dahil nandito ang kapayapaan ng puso't isipan ko. Sana ganun din po tayo lahat. In adoration, we focus on God.
But on Thanksgiving, dito po sa bahaging elemento ng Thanksgiving, we focus on what God has done to us. Ako yun po ibig sabihin, pag ina-adore natin ang Panginoon, ang ating mga focus ay dapat nasa ating Panginoon. Ngunit kapag po tayo ay nagpapasalamat, dapat ang focus po natin ay kung ano yung mga bagay na ginawa niya sa atin. We are expressing our gratitude to our God. Kaya araw-araw po magpasalamat tayo. Ako nga po nagpasalamat, nakita ko si brother ngayon. Matagal ko siya hindi nakita. Yung pala ay nagkasakit po siya. Kaya nagpapasalamat ako sa kabila po noon ay kahit pipilay-pilay siya, pinilit niya makarating po rito. Kaya walang dahilan yung ilan na hindi po makarating dito. Bakit po? Patuloy at patuloy na binibigay ang buhay natin ng ating Panginoon. Sa Thanksgiving po, dito sabi po sa Psalm 136:1, kagaya din po nasusulat sa Psalm 118:1. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Minsan dumadaing tayo sa Panginoon, God, bakit hindi mo po binibigay yung aking request sa iyo? Kaya minsan sabihin niyo, wala pala akong dapat magpasalamat kasi wala pa yung blessings na hinihingi ko. Wala pa pala yun sa parang hindi pa ako feel magpasalamat dun sa mga hindi request ko sa iyo. Pero kahit hindi ibibigay agad sa atin ng Panginoon ang ating mga kahilingan, Psalm 69:30, ang sabi po, aking pupurihin ang awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasasalamat. So, ibig sabihin po ba magpapasalamat ka lang ba palagi kapag ikaw ay may blessing sa buhay? Hindi po. Sa araw-araw, sa oras-oras. Yun nga lang po araw-araw kung nagbabiyahe tayo, kung nagbabiyahe po tayo. Paglabas ng bahay mo, pasalamatan na yung Diyos. Manalangin ka na. Bakit po? Haharap ka na sa iba't ibang pakikipagsapalaran sa mundo ginagalawan natin. Baka di mo alam, mamaya paglabas mo ng bakod mo, natisod ka na, piling ka na. Or, yung sinasakyan natin. Pag-usal ka ng panalangin, Ama, salamat po. Salamat, Ama, at ito ay malakas akong haharap sa panibagong buhay. Dadakilain ko siya ng pasasalamat. Di ba po, napakalinaw sa lahat ng ating gawain. Kaapat na elemento po, yung tinatawag natin supplication o yung tinatawag na paghiling. Ito na yung bahagi na pwede na natin sambitin sa ating Panginoon. Yung supplication. Na kung saan we focus on our request and for the others. Hindi lang daw po para sa atin ang supplication o yung tinatawag na paghiling. Supplication, ibig sabihin po, to do something either for yourself or for the others. Gaya nung po mga panalangin natin na yung mga kapatid po namin na may mga sakit, sana po ay pagaling nyo. Yung po yung tinatawag natin, request for the benefits of other. Hindi lang yung puro sa atin ang hinihiling natin. Hinihiling din natin yung ating mga kapatid na wala dito. Yung ilan nating mga nakakalimot na kapatid, o yung magulang natin, o yung mga mahal natin sa buhay na iba pa, hinihingi natin ng request o panalangin sa kanila. At yun tayo ang nagiging silbi sa ating panalangin bilang mga intercessors or intercessions na kung saan pinapanalangin natin yung iba. Sinasama natin sila sa ating panalangin.